Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito, ang EJMI Online Music Radio. Yes, tayo po yung nagbabalik mga kaprox, mga kasis. At nga po ay tayo po nagpapasalamat sa mga tao po na ating pong sumusubaybay at patuloy na umaangat ang ating pong subscribing ngayon. Yung mga nagsusupport po ay marami po salamat at ngayon po nasa 41 plus na po tayo ngayon, 41,000 plus. At glory to God. At salamat po mga kaprox, mga kasis sa mga pag-share nyo at sa pag-like nyo, pag-comments nyo. At yung iba po, ay nasasagot po namin sa inyo po mga comments. Ay salamat din po sa inyo po sa patuloy nyo pong pagbibigay ng oras, panahon na kami po ay inyo pong mapakinggan sa inyo pong bawat inyong tahanan. Yan, ngayon nga po ay araw po ng tayo po ay merong ikatatapos lang po yung kalayaan, no? Kayo po ay Happy Father's Day belated. Late po ako eh. Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay tumatayo na kahit na single po sa buhay na talagang tinataguyod yung kanyang mga anak ay kami po ay saludo po sa mga tatay po na tumatayong bilang isa na ring ina. Yan, yung pong ibig kong sabihin. At sa lahat po ng mga tatay na kung ano man tawag sa atin, daddy, papa, pops, yan. Ano pa, ano man ang tawag po sa atin ay tayo po lahat ay Happy Father's Day po sa lahat po na nag-celebrate ng Father's Day. At hindi naman po dapat natin yan makaligtaan sapagkat iyan po ay dumadaan po araw po ng June. Pagkatapos po ng birthday ko ng June 12, yan po, susunod na po yung Father's Day. Kaya lagi ko po yan naaalala. No? So, yan. Tayo po yung papasalamat muli sa ating pong mga taga-support na patuloy na tayo po ay ating pong nilalakaran, yung ating pong mga ating pong inaaral dito po sa ating pong pinag-uusapang ito. Ito po ay patungkol nga po sa ating pong buhay Kristiyano. Ito po ay sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. At maging sa nangyayari sa ating paligid, pati nyo naman po na meron pong pangyayari. At hindi nyo naman alam ko naman na lahat po tayo ay aware o nakakabalita po sa nangyayari po dito po sa Middle East, no? At kami naman po rito sa Saudi Arabia ay patuloy na nananalangin, nagdarasal na naway matapos po yung nangyayari ngayon. At batid naman po natin na ito pong nagaganap ay tayo naman po ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalangin lang po tayo sa Kanya at ibigay natin sa Kanya yung ating mga pinapanalangin na proteksyon na tayo po nandito, especially nandito sa Middle East, hindi lamang po rito sa Saudi Arabia, kundi sa buong Middle East at maging sa mga buong mundo na rin po na nagkakaroon po ng gera, ayan, sabihin lang po natin. At panalangin po natin ang bawat mga namumuno na naway mapatapos sa po yun, magkaroon po sila ng sinasabing peace talk, pag-usapan, kung ano man yung dapat pag-usapan at alisin. At dapat alisin, no? But ang Diyos ang isang mag-aalis. At gaya nga po na sinasabi ko, ay ang usapang hindi po tayo nayagulo sa mga usapang politiko o na nangyayari, but kailangan po tayong makialam sa pamamagitan po ng pananalangin bilang isang Kristiyano. At huwag na po tayong sumausaw sa anumang bagay na hindi naman po makakabuti, lalo na po yung mga fake news na ating pong yung pinopost, mapanood lang ang content nila, mapanood lang yung kanilang pinopost para lang sa pansarili, ay huwag na po natin gawin yun sapagkat ang nakasalalay po rito yung pong buong mundo, yung pong buong bansa o bawat bansa ay pagka fake news ang nilalabas ay nagkakaroon po ng pagkaguluhan. Yan, kaguluhan. So ang point po natin ngayon bilang isang Kristiyano ay mag-observe, maging vigilant at manalangin sapagkat yung po nangyayari ngayon ay alam naman po natin na mangyayari talaga yan sapagkat yun po ay nasa Biblia po yan na mangyayari ang mga bagay na ito sa pagdating ng ating Panginoon at hindi pa natin natatapit yan.
At siguro sa mga susunod na panahon o susunod na topic ay mapapag-usapan din po natin yan. At sa ngayon ay ating munang ilampasan muna natin yan sapagkat kailangan natin ay isang matimtim at maayos pong pagdulog sa ating Panginoon para sa kapayapaan ng nangyayari ngayon sa bawat bansa. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, bilang ambassador ng Diyos, ay dapat po tayong maging lagi na manalangin sa umaga at sa pagtulog sa gabi. Huwag niyo pong kalimutan yun mga kaproks, mga kasis, sapagkat kailangan po yun. Yun, at maganda po ang ating pong magiging topic ngayon at talagang napakaganda po ng ating pong pag-usapan. Bago ko po topic, yung ating pag-usapan ay happy birthday. Yan, happy birthday sa aking anak na si Eunice. Yun, birthday mo na. At hindi ka na ba? Nanay ka na rin. Last month ay nabati na rin kita ng Mother's Day. So, siya po ang aking anak na si Eunice. Ang anak po niya ay si Rio Bennett Sayon. Yan. At salamat sa buhay mo. Magpatuloy ka lang. Itong wish ko lang sa iyo. Ang naisin ko ay magpatuloy ka lang sa Diyos. Kahit na hindi ka nagagamit sa simbahan, dumalo ka, umatin ka, magpasalamat ka sa Diyos, o kung nandiyan ka sa bahay, huwag mong kalimutang laging manalangin. Yun ang importante, yung meron kang komunikasyon at relasyon sa Diyos. Yun ang importante. Hindi yung makikipanalangin ka lang ng kung sino man, ikaw mismo lumapit sa Panginoon. Yan, di ba? Dahil ang Diyos laging nandyan, nga siya magbibigay sa iyo ng proteksyon at gabay, especially ikaw ay mother na nag-aalaga sa iyong anak na si Rio. So, ayun ang aking panalangin at dasal na magkaroon ka ng trabaho na. Yan. Alam ko na nawala yung trabaho mo, but I believe na mabibigyan ka ng Panginoon ng bagong trabaho na magagamit mo in the future para sa anak mong si Rio. Kaya huwag kang manawang manalangin at lumapit sa Diyos. Yan ang aking dasal, aking minamahal kong anak ng si Eunice. Kaya happy birthday at naway patuloy kang gabayan ng Diyos at patuloy kang proteksyonin ng ating Panginoon. Yon. So, nga po ay nagpapasalamat ako muli din sa ating aking mga pamangkin, aking mga kapatid, pinsan, mga kaibigan, mga kaproks, mga kasis, na po, gaya po sinabi ko, umaangat po ang ating pong subscriber. At dahil po yan sa inyo. At palapakan natin ang bawat isa sapagkat pag ito po ay dumating po sa point na tayo po ay umangat, ay alam naman po natin na talagang makakatulong itong ating stasyon ito sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas. Siyempre, of course, yung mga nangangailangan, especially sa music, especially sa mga tao na kailangan po ng tulong na mami po may share para po sa inyo. Ayan. Ang ganda po ng ating pong topic ngayon. Saglit lang po itong pag-uusap natin sapagkat I believe na lahat naman po tayo ay meron pong purpose sa buhay. So, ito ang ating topic. Topic po natin, ano ang layunin mo sa buhay? Yan, ano ang layunin mo sa buhay? Bilang isang Kristiyano, sabi nga doon sa Isaiah 43, verse 7, sabi doon, kaya tayo binigyan ng hininga, binigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon upang bigyan parangal ang ating Diyos. No, hindi sinasabi na kaya ka binigyan ng buhay parang maging masaya ka lang, para gawin mo lang yung gusto mo, para masiyahan ng laman mo, yung flesh, yung buong katawan mo. So hindi ganoon. Merong time na kailangan mo magsaya, may kailangan mong time na may kalungkutan, pero merong talagang time na dapat yung oras na yun, yung araw na yun, bibigay mo sa Panginoon. Kasi siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, sa atin, di ba? So ibig sabihin, kapag yung layunin mo sa buhay mo na ginagawa mo ngayon, nilayunin mo dahil kailangan kang mabuhay. Kailangan kang magtrabaho. Siyempre, kailangan mong suportahan ang pamilya mo. Kailangan mong kumita at kailangan mong magkaroon ka ng yung ipon para sa future mo
ay hindi ka naman kapusin. Diba? Ganun ang tao eh. Ahead na kailangan, dapat iniisip mo yung magiging buhay mo in the future. Iyon ang layunin ng isang tao talaga na mismong sa sarili mo na kailangan ginagawa mo yon. No? Pero ano naman ang layunin mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Diba? Ang bilang isang Kristiyano, ang gusto ng Panginoon, simple lang naman ang gusto niya eh. Diba? Araw-araw nga tayo binibigyan ng hining eh. Ng hangin na libre eh. E di magpasalamat tayo. Magpasalamat at sa gabi, bago matulog, magpasalamat ka kung inaantok ka na. Pero mas maigi na pinapasalamat mo yung nangyari sa iyo maghapon. Yan. At yung layunin ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Wag nating i-interrupt kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo na ibibigay sa iyo, ay wag mong sabihin na saka na lang. Busy pa ako. Wag ganon, di ba? Lagi minsan sinasabing ganun eh. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganyan, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko kumayod. Kung kailangan hindi ako matulog, ay wag naman ganon. May mga OFW ganyan na talagang focus sila sa goal nila. Okay naman 'yon. Yung pino-focus natin. Lahat naman tayo may pino-focus eh. But ang tanong, ikaw ba'y nagpapasalamat pa sa Diyos? Ikaw ba'y binibigyan mo ng parangal ang ating Panginoon? Ikaw ba'y minsan ba nakaluhod ka para sumamba sa ating Panginoon? Parang hindi, di ba? Nakakalimutan natin kasi nalilimutan natin dahil nagiging busy tayo doon sa layunin ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Baka ako lang nag-iisip. Hindi, joke na. Hindi, ang ibig ko sabihin, mga kaproks, mga sis, ay kapag tayo po daw ay nasa Panginoon, alam mo na yung buhay mo. Kasi nung dati kang wala ka sa Panginoon, talagang ang goal mo talaga is maring merong ganito ha, wag namang maano yung sa akin iba, ay merong fame. Yan, gustong sumikat, merong gusto naman yumaman, may gustong maging stable na, pagtanda niya, okay na siya. Actually, wala namang masama sa ganun. Walang masama kung tama ang iyong motibo. Maganda yun. Nag-iipon ka para sa future mo, para sa pamilya mo, at set aside, at ginagawa mo pa yon, kasama mo ang pamilya mo, na naglilingkod ka sa Diyos. Diba? Maganda yung ganun. Diba? Tandaan natin, yung mga bagay na natin sa mundong ito, panandalian lang to, saglit lang yan. Diba? Yung nga yung iPhone eh. Kapag ibang model eh, ngayon taon na to, susunod na to, iba na naman eh. Bilis! Kahit anong bagay na meron dito tayong gadget sa atin, sa harapan natin, mawawala at mawawala din yan dahil mababago na naman, mag-upgrade na naman. Pero yung pananampalataya mo, hindi na-upgrade. Hindi tumataas. Pinababayaan mo lang sila pastor, pinababayaan mo yung mga IP leaders, pinababayaan mo yung mga tao sa paligid mo na ipanalangin mo kami. Ito nga nakakalungkot, di ba? Minsan, marunong ka manalangin, magre-request ka pa. Sasabihin mo pa doon sa congregation na isama ako sa panalangin. Bakit? Hindi ka marunong manalangin? Ito, lagi ko sinasabi ito eh, sa topic natin. Pero, dapat po, mga kaproks, mga kasis, ay alam mo sa sarili mo na marunong ka magdasal. Siyempre naman magdasal, bakit hindi ka makahingi? Di ba? Pero pagka okay ang buhay mo, happy-happy ka, pa-relax-relax ka, pa-shopping-shopping ka, ay hindi mo naalalang sumimba. Ali. Diba? Mas may ginaw, pagka marami kang nakukuha ang blessing, magsimba ka eh. Nalayo ng Diyos. Sumimba ka, manalangin ka sa Kanya, magpasalamat ka, at sumunod ka sa Kanya. Diba? Oo, fine. Mayaman ka, nagbibigay ka ng ano ba tawag doon sa dati, abuloy. Pero sa atin, sa bilang sa Kristiyano ay love gift, o tithes, di ba? Wow! Ibibigay yun. Pero hindi doon. Hindi natatapos doon. Dapat, yung sarili mo, ibinibigay mo sa Panginoon. Living nga sacrifice. Sarili mo, buhay na totoo, buhay na pagbigay sa ating Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, wala namang talagang minsan nakaka-perfecto sa ginagawa. Pero sabi nga niya, yung pagiging perfecto mo, hindi mo mape-perfect yan eh. Pero yung ginagawa mong
pakikipagkomunikasyon sa Diyos, yun ang gusto niya. Diba? Minsan, hindi tayo nakakadalo. O, minsan, meron tayo, actually, meron talagang gano'n. Minsan, meron minsan may pasok ng linggo. Minsan, may pasok ng Friday. Kasi Friday po rin sa Saudi. O, minsan, hindi ka nakakadalo. Pero, hindi sinasabi doon na pag hindi ka dumalo, ay hindi ka naman nanalangin. Hindi gano'n. Dapat manalangin ka pa rin. At sumunod ka pa rin sa kautusan ng Diyos. Ano yun? Yung maging mabuti kang tao. Pagka nawala ka sa simbahan, parang nagliliwali ka na eh. Maalis-alis ka na sa iba, o ginagawa mo yung mga bagay na hindi dapat gawin. Huwag ganon. Huwag ganon. Bilang isang Kristiyano, bilang tigasunod ng Diyos, tigasunod ng ating Panginoon, ay dapat consistent. Hindi pa bago-bago, hindi yung ningas ugon. Yung sinasabi nila. No, dadalo, susunod hindi. Dadalo, susunod hindi. No. Kaya hindi ako naniniwala yung sinasabing backslider na yan. Hindi eh. Kasi, decision yan eh. Personal mo yan eh. Hindi kasi gawa ng nadadala ako sa trabaho ko eh. Nakakain ako ng trabaho. Wag mo. Kaya nga humingi ka sa Diyos ng bigyan kang trabaho. Binigyan ng Panginoon ng trabaho. Pero ikaw naman, wala ka naman sa simbahan. Hindi tama. Di ba? Wag nating ilagay ang ating sarili na parang tayo ay pasan ko ang daigdig. Diba? At wag naman din naman nating i-judge yung mga tao hindi nakakadalo. Wag naman ganon. Baka nga hindi nakakadalo, baka yan ilang beses na nalangin niya. Kaysa sa'yo na dumadalo ka. Pero tsaka-tsaka-tsak. Diba? Chismis dito, chismis doon. Ay si Brad, ay si Sis, hindi dumalo. Ano kaya ginagawa niyo? Ay, makasalanan na yun. Diba? Makasalanan. So, huwag kang maghusga. Baka ikaw yung husgahan. Hindi ng tao, kundi ang Panginoon. At lahat tayo, doon tayo haharap sa Diyos. Mali. Kung nakita mo si kapatid, ang hindi nakakadalo, ipanalangin mo lang. At huwag kang magkomento. Right? So, ibig sabihin po, ang layunin sa buhay natin is tayo po ay sumunod lang sa ating Panginoon. Ipakita natin sa ating Diyos na sumusunod tayo dahil yun ang nais niya. Yun yung ninanais ng Panginoon, yung bigyan natin siya ng karangalan. Sa kanya ang karangalan, hindi sa atin. Pag tinanggap mo niya, wala ka na. Hindi. Ibig sabihin, ang Panginoon lang ang dapat natin tinataas. Kaya tayo binigyan ng buhay, kaya tayo nilalang, kaya tayo pinagpapala, kaya iniingatan, ginagabayan, para bigyan siya ng parangal ang ating Diyos. Diba? So yun po, alam naman po natin lahat tayo dito ay subject din po sa ating pong inaayos na sa ating buhay, maging ating pananampalataya. But wag nating naisin na mawala yun, na parang mabula, bigla na lang mawala. Wag po natin gawin yun. Sapagkat ang Diyos ay lagi nandyan na nakatingin sa atin, na naghihintay lang sa ating mga dasal. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, ang una nating layunin ay sumunod. Ang layunin ng Diyos ay pupurihan siya. Ang layunin ng Diyos ay bigyan siya ng parangal. Ang layunin ng Diyos ay magpasalamat tayo sa araw-araw. Yun ang layunin mo. Layunin natin. Hindi yung makamundong nangyayari sa ating paligid. Diba? Tapos sasabihin mo, malapit na dumating ang Panginoon, malapit na dumating ang Diyos. Ano ginagawa mo? Nakikita mo lang sign, pero sa sarili mo, ikaw ba, masasabi mo sa sarili mo na dumating ang Panginoon, ready ka na. Diba? Tatapik natin yan sa mga susunod. So ayun po, mga kaproks, mga kasis, ay lagi lang po natin tandaan na ang naisin ng Diyos para sa ating buhay bilang isang Kristiyano ay lagi po tayong sumunod sa ating Panginoon. Wala rin pa. Yung hindi mo makukuha yung perfectong ginawa ng Diyos, ang ating Panginoon dito sa mundong ito, ay maging kawangis lang tayo sa kanyang ginawa. Okay? Ito po ang ating pong verse for today. Ang verse for today po natin ay ito.
higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Yun. Sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsasalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Yan, ituon mo. Sabihin po nito ay kung ano may iniisip mo daw, ito yung magiging bunga ng iniisip mo. Kaya dapat yung iniisip natin, puro makabutihan lang. At ito yung matatagpuan po sa Kawikaan na 4:23 to 27. Yan, medyo mahaba po yun. Kawikaan. So, yun po yung sinasabi ng verse na ito ay kung ano doy, kaya tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Ang isipin natin puro kabutihan para lumabas maganda sa ating kapwa, especially at sa ating Panginoon, na talagang kung ang iniisip mo ay mag-serve sa Lord, sumunod sa ministry niya, gawin mo. Huwag lang sa isip. Okay? So ito po ang ating pong quote for today. Ang quote for today natin, ito napakaganda, napakaiksi lang pero maganda. Sabi rito, hindi mahalaga kung gaano kabagal ang iyong paglakad. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Yan. Sabihin niya, di ba? Ganda, di ba? Na kahit mabagal, sabi nga, slowly but surely. Yan. Habang tayo lumalakad, pero alam natin na papatungan natin sa Panginoon at nilalakaran natin para sa Diyos. Yan. So, maraming salamat sa lahat patuloy na nagsusupport sa aming estasyong ito. At muli, ito po si Prox Bench na patuloy na inyo po mapapanood, mapapakinggan, at yung mga awitin ay inyo pong i-search lang po sa mga platform, ay makita nyo po yung mga lyrics at mga chords. At muli, sa aking anak na si Eunice, happy birthday ulit sa iyo ngayon. At salamat sa buhay mo na ikaw ang aking naging anak. Yan. At sa iyo ang pagpapala, sa iyo ang lahat ng ninanais mo sa buhay ay matupad. At muli, itong aming stasyong ito ay muli nagpapasalamat at sa Diyos ang lahat ng kapurihan at sa lahat po ng inyong pong panalangin at dasal. Naway ito itugunin ng Diyos na ating may kapal at patuloy tayo, huwag tayong bibitaw sa panalangin. Mas kailangan nating manalangin sa araw-araw, araw at gabi. No? So muli, ito ang EJMI Online Music Radio. God bless. Salamat.